1 John 4:8, God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. Ang Diyos ay pag-ibig, at sino mang hindi umiibig sa kapwa ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ang ating pag-aaral, pinamagatang, instead of love, sa halip na pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y Diyos ng pag-ibig. Payapain niyo po kaming lahat, patahimikin ang aming loob. Turuan niyo kami, Panginoon, na manahimik sa inyong presensya, makinig sa inyong pangangaral. Patawarin niyo kami sa iyong mga kasalanan, linisin kami, at ngayon paging dapating maakay niyo tungo sa buhay na mas tama, mas maliwanag, mas matuwid. Kayo ang mangusap, turuan niyo po kami, dinadakila namin kayo, pinupuri, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Instead of love. Luke 4:14. Jesus returned to Galilee with the power of the Spirit. News about him spread everywhere. He taught in the Jewish meeting places, and everyone praised him. Ang Panginoong Jesus ay nagsisimula ng kanyang ministeryo. He was Spirit-led and Spirit-empowered, and everyone was pleased. Nagsisimula ang kanyang public ministry, pangangaral at pagtuturo, mahalagang bahagi ng kanyang ministeryo sa lupa. Verse 16 and 17, Jesus went back to Nazareth, where he had been brought up, and as usual, he went to the meeting place on the Sabbath. When he stood up to read from the scriptures, he was given the book of Isaiah, the prophet. Pag-uwi ni Jesus sa kanyang bayan na nilakihan, Nazareth, ay agad-agad siyang tumuloy sa bahay dalanginan, sa bahay pulungan para sa mga panalangin, sa sinagoga, at binigyan siya ng mababasa mula sa book ni Isaiah. Kaugalian ng mga Hudyo noon na magkita-kita tuwing Sabbath, at merong magbabasa ng scripture at magpapaliwanag dito matapos ito ibasahin. So it was the Sabbath, supposed to be a holy day. It was supposed to be a holy book. Scripture was read, and prophecy was read. It was supposed to be a holy activity. Dapat punong-puno ng kabanalan yung araw na yon, mga gawain at isipin, dahil Sabbath, binabasa ang mga kasulatan, at ngayon ang mga propesiya ang siyang pagtutuunan ng pansin. He opened it and read, "The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor." Tamang-tama na ang binasa ng Panginoon ay tungkol sa kanyang sarili. Nang sinasabi, ako ang pinili ng Diyos, ng Panginoon, para siyang magbalita ng mabuting balita sa mga dukha, sa mga kapuspalad. So, the lesson for the day was the good news. And then the Lord continued, "The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year the Lord has chosen." Sa pagpapatuloy ng Panginoon sa kanyang binabasa, tungkol sa kanyang sarili na nasa propesiya, ay sinabi niya na ako ang pinili upang mag-anunsyo ng kalayaan ng mga bilanggo, ng paningin sa mga bulag, at kalayaan at pagpapalaya sa lahat ng mga nagdurusa. Sabi, ito na ang panahon ng pagpapala. So the message was about freedom, sight, favor from God, prophecy about the Savior. Verse 20, Jesus closed the book, then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the meeting place looked straight at Jesus. Matapos basahin ni Jesus at kanyang isinara, binulumbon ang nakabulumbong kasulatan, ang lahat ng matay nakapako sa kanya at nag-aabang kung ano ang kanyang paliwanag sa kanyang mga binasa. So everyone was attentive and expectant. Then Jesus said to them, "What you have just heard me read has come true today."
All the people started talking about Jesus and were amazed at the wonderful things he said. They kept on asking, "Isn't he Joseph's son?" Napakalaki ng statement na binitawan ni Jesus matapos niyang bulong-bunin ang kasulatan. Hindi naman mga libro yun nun mga nakaroll yung mga papel. Sabi niya, ang karirinig nyo lang na binasa ko, ngayon ding araw na ito ay natupad na. Sa makatuwid, natupad na dumating na ang pinili ng Ama sa Langit upang maging tagapagligtas, upang magdala ng magandang balita sa mga dukha, magpalaya sa mga bilanggo. At dumating na ang simula ng panahon ng pagpapala. The time of the gospel, the good news has come. At manghang-mangha ang mga nakinig. There was excitement, amazement, wonder. Verse 23 and so on. Jesus answered, "You will certainly want to tell me this saying, 'Doctor, first make yourself well.' You will tell me to do the same things here in my own hometown that you heard I did in Capernaum. But you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown." Parang binusa ng malamig na tubig ang nag-aalab na damdamin ng mga tao sa kanilang pananabik kung ano ang sasabihin ni Jesus dahil ang isinunod niya, sigurado sasabihin niya sa akin, "Doktor, pagalingin mo sarili mo." At sigurado, hihingan niyo ko ng mga kung ano-anong mga patunay na ako ang anak ng Diyos, na ako ang tagapagligtas at hihilingin niyo sa akin maghimala. Tulad ng mga nadinig niyong ginawa kong himala sa Capernaum. Pero itong isang bagay na tiyak, walang propeta ang naiibigan, ginugusto at tinatanggap ng sarili niyang bayang nilakihan. It was an honest appraisal and statement, but the bitterness of its reality would not be lost on the hearers. At dinagdagan pa ni Jesus. Verses 25 and 26. Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years. And people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath, near the city of Sidon. Ang unang-unang public statement ni Jesus matapos niyang sinabing dumating na ang ipinangakong panahon, ang ipinangakong tagapagligtas ay sinabi niya, sigurado hindi niyo ako tatanggapin. At sabi niya, alam niyo ba, nung panahon ng propetang si Elias, 3 kalahating taon na walang ulan, nagkaroon ng tagtuyot, taggutom. Gutom ang lahat ng tao sa Israel at napakaraming biyuda sa Israel ang nangailangan ng tulong. Pero si Elijah, ipinadala ng Diyos sa isang balo na hindi Israelita, isang Gentile, sa bayan ng Zarephath na malapit sa lungsod ng Sidon. Masakit sa tenga, pero totoo ang sinabi ni Jesus. Ang mga Israelita na nasanay, naturuan, na memorya nila na sila ang bayang pinili at itinangi ng Diyos, na sila ang bayan at anak ng Diyos, na sila ang favored ng Diyos, ang unang-unang ipinamukha ni Jesus sa kanyang kauna-unahang public statement matapos niya sabihin siya ang isinugo ng Ama at dumating na ang panahon ng pagpapalaya. Ang una niyang sinabi ay, hindi naman kayo ganon ka-espesyal. Jesus' first teaching after declaring that He was the sent one of God, that He was filled with the Spirit, that the year of the Lord's favor has come, was to say that Israel was not really that special. Jesus gives a most unexpected, unflattering, and ego-deflating message. Israel was not that favored by God. Walang umaasa na itong unang maririnig sa tagapagligtas, sa Mesiyas na darating. Akala nila sila'y palalayain mula sa Roman rule. Akala nila lalo sila babantog, itatangi, pasisikatin. Pero ang sabi ni Jesus kauna-unahan, sa dinami-rami ng balo dito sa Israel, wala ni isang pinagpala ng Diyos.
Nung panahon ng taggutom, ang pinagpala isang balong tagalabas, isang Gentile, taga Zarephath. Hindi kayo ganun kapaborito ng Diyos tulad ng inyong inaakala. At dinagdagan pa niya sa verse 27, during the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Dalawang dakilang propeta, pinakadakilang propeta ng Old Testament, si Elijah at si Elisha. Sa panahon ni Elijah, nagkaroon ng taggutom, walang pinagpala ni isang balo sa Israel, kundi isang balong tagalabas. At sa panahon ng kanyang successor, si Elisha, sabi ni Jesus, ang dami-daming lalaking Israelitang ketongin, pero walang pinagaling ang Diyos ni isa sa pamamagitan ng makapangyarihang propetang ito, kundi si Naaman, na Syrian, taga-Syria, hindi Israelite. Totoo, bagamat masakit sa tenga ng mga taga-Israel, na idiniin palalo na hindi naman sila ganun talaga ka-favored tulad ng inaakala nila. Another example, another proof, another challenge to Israel's favored status. Ganun pala. Sabi, darating na ang kalayaan ng mga prisoners, darating na ang comfort ng mga nahihirapan, but the recipient of God's favor crossed lines. They crossed gender lines. Isang babaeng balo, isang lalaking may ketong. They crossed economic and social lines. Isang mahirap na babaeng balo, isang mayamang lalaking may ketong. They crossed borders. Sa Sidon at pagkatapos sa Syria. At hindi lang yon, they crossed ethnical lines. Ang pagpapala ay hindi nabigay sa mga Israelita, kundi sa mga tagalabas. Kung ating sasariwain ang binasa natin, sabi niya, He opened and read it. He has chosen me to tell the good news to the poor. Good news to the poor, yun pala yung poor included and meant the Gentiles. Not only the poor Israelites, but the poor Gentiles. It also included women and men, not only men. It included the rich and the poor, the powerful and the weak. At yun pala yung blessed are the poor in spirit. Yung mga napag-iwanan ng mga pagpapala, yung mga nilait-lait, dinusta, ipinwera ng Israel, pagpapalain pala ng Diyos pagdating ng kanyang Messiah. At sabi ni Jesus, the Lord has sent me to announce freedom to prisoners. Yung pala, the Gentiles who had been excluded and looked down upon by Israel, yun pala yung kasali sa tinutukoy na prisoners. At sabi, the Lord has sent me to give sight to the blind, and perhaps the blind is Israel. Iminulat ni Jesus ang mata ng mga Israelita. Bulag kayo, akala nyo may favoritism ang Diyos, akala nyo kayo lang ang mahal. Tingnan ninyo sa mga nakaraang panahon kung sino ang pinagpala. That freedom was to free everyone who suffers, including the Gentiles. At sabi niya, and to say, this is the year that the Lord has chosen. Favor was for everyone, not for Israel alone. That was the unmistakable first public message of Jesus after He declared Himself to be the one sent by God, filled by the Spirit to set people free. Ano mangyayari sa excitement ng mga Israelitang nakikinig sa kanyang mensahe? Mga relihiyoso, mga panatikong mga relihiyoso. Verse 28. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry that they got up and threw Him out of town. They dragged Him to the edge of the cliff on which the town was built because they wanted to throw Him down from there. Mula sa banal na gawain, banal na pagbasa ng mga salita, banal na mga asal at itsura, dahil sila yung mga relihiyosong merong malalim, masidhing pananampalataya sa kanilang paniniwala, nung may marinig sila na hindi sang-ayon sa kanilang inaasahan, ang kabanalan ay naging biglang kalupitan.
Nagalit sila, nag-alimpuyo ang galit sa kanilang puso. Kinaladkad nila si Jesus palabas ng sinagoga hanggang doon sa may gilid ng bangin at ihuhulog nila siya sa bangin para siya ipatayin. Yun ang ginagawa ng mga relihiyosong bulag sa kanilang paniniwala. There is a very thin line between holiness and sinfulness, between love and hate, when one is religiously fanatic. So from a holy activity to anger, to rage, violence, and to murder. Although they did not succeed because Jesus disappeared from there. Misguided religion could turn people into haters. At kahit saan ngayon sa balat ng lupa, anumang relihiyon, pagka ang mga umaanib dito ay binulag ng brainwashing, pinapaniwalang sila lang ang tama, at ang lahat ng hindi nila kapanalig ay mali, napakadali sa kanilang gumawa ng kalapastanganan, karahasan, kasamaan, sa ngalan ng Diyos, na kanilang sinasabing sinusunod at pinaniniwalaan. Misguided religious belief and fervor could lead to brainwashed thinking. Napakadali na ang pulpito ng anumang relihiyon ay maging brainwashing machine. Pagka ang tao ay nakikinig sa iisa lang, walang ibang pinapakinggan, bawal makinig sa iba, napakadali na pakitirin ang kanyang utak. Misguided religious belief and fervor could lead to intellectual bankruptcy. Hindi na nag-iisip. It could lead to spiritual blindness. Sila lang ang tama, lahat ay mali, lahat ay satanic. And therefore, it leads to selective holiness, selective kindness, and selective hatred. Pinipili lang ang mamahalin, yung kapanalig, at pinipili lang ang kamumuhian, yung hindi kapanalig. Kaya galit na galit si Jesus sa mga religious leaders of His time. And those were Jewish religious leaders, not pagan religious leaders even. Matthew 23:24, sabi ni Jesus, "You blind leaders, you strain out a small fly but swallow a camel." Mga bulag kayo, sabi ni Jesus. Sinasala nyo pa ang iinumin ninyo para matanggal ang maliliit na mga insekto? Pero kayang-kaya niyong lulunin ang buong buo ang isang kamelyo. May mga hindi kayo magawa in the name of religion. Hindi pwedeng marumi ang kamay, marumi ang paa, hindi pwedeng kainin ito at kainin yon. Pero kayang-kaya niyong mamuhi, kayang-kaya niyong pumatay, kayang-kaya niyong manira, manakit ng kapwa, lalo't di niyo kapanalig. Sabi kayo mga bulag, di nyo malulunod ng kaprasong insekto, pero mas malalaki pa rin ang nalululod ninyo dahil kayo bulag. You become majors in minors, and you become specialists in non-essentials. Ano mang uri ng relihiyon, ano mang brand, pagka ang mga nananampalataya ay wala nang ibang pinapakinggan kundi isang tinig lang, bawal makinig sa iba, pakitid ng pakitid ang utak, nangyayari yan. May mga Kristiyano pa na nabalita na sa takot ng babahiran ng sanlibutan ng kanilang mga anak, at ito yung nangyari sa Amerika, ay pinag-homeschooling na lang. Sila na lang yung teacher, wala nang iba. E di lumitang utak ng mga bata. Tapos ikinukulong nila, pinaparusahan sa ngalan ng Diyos. Napakaraming pagkakamali na pwedeng gawin ng tao sa ngalan ng relihiyon. At ang kasaysayan ng lahat ng kabihasnan ay punong-puno ng mga religious wars. Wars of hatred, wars of violence in the name of God. Alam natin na may nangyayaring pagbabaluktot doon dahil ang Diyos ay hindi makakapayag sa ganong mga uri ng karahasan. Intense religiosity could blind people. Pag ang pinanggagalingan na lang ng laman ng utak ay relihiyon, wala nang iba. Ang lahat ng edukasyon ay relihiyon lang, wala nang iba. You will create robots. Luke 6:39, Jesus said,
Can one blind person lead another blind person? Won't they both fall into a ditch? Ano nga naman ang mangyayari kung ang bulag ay siyang aakay sa kapwa bulag? Kapwa lang sila mabubulid, mahuhulog. Misguided religious belief and fervor could lead to extremism. Yung exaggerated dedication to one's belief, extreme behavior, total bawal of this, and total doing of this. Godliness means balance. Godliness does not mean imbalance. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Kahit pa sa loob ng Christianity, hindi dapat yung extreme. Sobrang pagiging malinis na ayaw na makipag-usap sa marurumi. Sobrang kabanalan na ayaw nang mabuhay dito sa lupa. Sobrang dedication to some teachings na ipipilit mo na sa iba kahit hindi yun ang kanilang pananalig. Masyadong maraming Kristiyanong naglalagablab sa pananampalataya, nakakapasong katabi. Dapat may balance. Walang ganong ginawa si Jesus. Jesus was liked by everyone, even the sinners and the drunkards and the tax collectors, kasi hindi siya judgmental, hindi siya extremist. Ang may ayaw lang kay Jesus, yung extremist Pharisees, yung mga relihiyoso, na napakakitid ng kanilang pananaw sa pagiging makadiyos. Na kumbaga sa kalsada, may guhit na makitid na puti sa gitna, doon lang sila dumadaan kahit ang lapad-lapad ng kalsada. Nililimitahan ang buhay, nililimitahan ang kaligayahan, nililimitahan ang kabaitan dahil akala nila ang kabanalan ay napakakitid na daan. Ang makitid pala, utak. Kaya kumikitid ang pananaw. Misguided religious belief and fervor could lead to fanaticism, to hating the other. Sino yung other? People with other beliefs. People with other perspectives. Kaya idiniin sa 1 John 4, 7-8, we must love each other. Love comes from God, and when we love each other, it shows that we have been given new life. We are now God's children, and we know Him. God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. Yun ang pamantayan ng pagiging tama. Ang dami nagtatanong, Pastor, ano po ang tamang pananampalataya? Ano ang tamang interpretasyon? Ano ang tamang theology? Ibinigay na ng 1 John 4, 7 and 8. Pag mapagmahal, tama. Pag hindi mapagmahal, hindi yun sa Diyos, hindi yun tama, kahit ang kalupitan ay ginagawa sa ngalan ng Diyos. Kaya nga inutos ng Diyos, you shall not misuse my name. Huwag niyong gagamitin sa mali ang aking pangalan. Huwag niyong gagamitin ang aking pangalan sa pagpatay, sa pagpakikaaway, sa paninirampuri, sa panlalapastangan ng kapwa, sa panghihiya, sa pambibisto at panguusig sa mga akala mo'y may mga makasalanan. Huwag ginagamit ang pangalan ng Diyos kasi hindi ginawa ni Jesus kahit kailan ng ganon. Misguided religious belief and fervor could lead to dehumanization. Maraming tao nawawala ang pagkatao, ang pagiging tao pag naging relihiyoso. Nagiging lapastangan sa mga kamag-anak, nagiging bastos ang ugali sa mga kapitbahay, nawawala ng pakundangan sa nararamdaman, iniisip ng iba, ang gusto baguhin ang lahat, gawing banal ang lahat, ayon sa kanyang mga sukatan, ipuwera ang lahat ng hindi banal, itiwalag, ipahiya, ibisto, hindi yan kay Jesus. Misguided religious belief and fervor could lead to murderous tendencies and actions. Kaya may mga religious wars. Kaya may pumapatay, nagpapatayan para sa Diyos. Gusto ba ng Diyos yun? Kailangan ba ng Diyos na mamatay ka para sa Kanya? Baligtad nga, si Jesus ang namatay para sa atin. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Kaya hindi hihilingin ng Diyos na mamatay ka para sa Kanya. O lalo naman yung pumatay ka para sa Kanya.
And this same wickedness could happen among parties of different religions. Pinakamadaling makita ito sa magkakatunggaling relihiyon na nagaganap. Halimbawa sa Acts 16:20-24, they told the officials, "These Jews are upsetting our city. They are telling us to do things we Romans are not allowed to do." So may giyera between the faith that Paul and Silas were teaching and the faith of the Roman citizens of the city where they were preaching. Verse 22, the crowd joined in the attack on Paul and Silas. Then the officials tore the clothes of the two men and ordered them to be beaten with a whip. After they had been badly beaten, they were put in jail, and the jailer was told to guard them carefully. The jailer did as he was told. He put them deep inside the jail and chained their feet to heavy blocks of wood. Nangangaral itong si Pablo at si Silas. Hindi nagustuhan ng mga nakikinig na taga-ibang relihiyon ang ipinapangaral, sila'y binugbog, ikinulong, pinahirapan. Hindi pa sapat na huwag mong pakinggan yung itinuturo na ayaw mo, tanggihan ang isip mo ang sinasabi niya, no? Kailangan talaga silang saktan, kailangan silang ikulong, kailangan silang pahirapan. This was Roman religiosity versus Christian teaching. Magkaibang relihiyon. Pero hindi lang sa magkakaibang relihiyon nangyayari yan. Kahit sa iba't ibang sekta ng parehong relihiyon. Acts 14:19, some Jewish leaders from Antioch and Iconium came and turned the crowds against Paul. They hit him with stones and dragged him out of the city, thinking he was dead. Pare-parehong Hudyo, pare-parehong bayan, pare-parehong lahi. Yung mga Hudyo sa Antioquia at sa Iconium, anong ginawa nila? Pinagbabato si Paul at nung akala nila ipatay na, kinaladkad palabas ng lungsod at iniwan doon. Pare-parehong lahi. At supposedly, up to that time, pare-parehong relihiyon, pare-pareho pa lang silang Jewish, nagsisimula pa lang luminaw kay Paul kung anong ibig sabihin na maging Christian apart from the Jewish traditions. Note that this was Jewish religiosity versus new Christian teaching. Animosity, warfare, violence among people of the same nation, the same race, and practically the same origin of faith. Sa kanila lamang nangyayari yun? No. Religious violence happens also, although in less violent forms. Less violent fanaticism within a general, identical or similar religion could present itself as strong or extreme sectarianism. Hindi lang Roman religion versus Christian religion, hindi lang Jews versus Jewish Christians, nangyayari rin Christians against Christians na iba-ibang sekta. Awayan, siraan, agawan ng members. It happens in forms of sectarianism, of congregationalism, or doctrinism. Pare-parehong mananampalataya pero magkakaiba ng doktrina sa tribulation, post, pre, or mid. Pare-parehong Kristiyano pero iba-iba ng doktrina sa baptism, immersion, or wisik, or buhos. Pare-parehong Kristiyano pero hindi nagkakasundo sa tugtog. Dapat ba tahimik o mabilis? This means hating, fighting, destroying people of the same religion who have variant takes on doctrine under the same God. Christian versus Christian, halimbawa, like Paul and Peter. Magkagalit yung dalawang yan sa maraming issue. Kaya nung minsan sa harap ng lahat, hiniya ni Pablo si Pedro at ipinagmalaki pa niya. Galatians 2:11. When Peter came to Antioch, Paul says, I told him face to face that he was wrong in front of everybody. Anong awayan dyan? Grace-based versus law and works-based Christian teachings. Ang bangayan ni Pablo at ni Pedro ay tungkol sa nawawala ba ang kaligtasan o hindi? Grace lang ba talaga o works? Law ba o grace? Yan ang pinag-aawayan nila.
Hindi bago ang usaping ito, nung paman, kahit pareho na ngang Christian. Ano ang dapat nating isipin tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid? Lalong-lalo, napakarami nating nababalita ang mga gulo sa paligid dahil sa relihiyon. Religious extremism, no matter of or by what religion, cannot be from God. Especially when it is rude, unkind, cruel, violent, or murderous. Nabulag ang mga taong namamatay, nagpapakamatay para sa Diyos. Hindi kailangan yun ng Diyos. God does not need dead sacrifices. God wants us to be living sacrifices. Testimonies to His goodness. Religious unkindness and violence is not committed only by followers of religion against followers of another religion. Hindi lang religion kontra relihiyon yan. As we look deep into Christianity, many Christians are in this zealous sectarianism. Labanan, tribalist congregationalism. Many Christians are into dogmatic doctrinism. Ang paniniwala ko ay kaisa-isang tama sa mundo, lahat ay mali. Many Christians are into petrified conservatism. Pangmuseo na ang kanilang mga ugali at asal. Kinokopya nila yung mga asal sa Biblia ang 2,000 or 3,000 years old. At meron din mga Christians na nasa irreverent modernism. Wala silang pakialam at paggalang sa mga conservative. Sinasagasaan nila ng lahat ng kanilang modernist thoughts and ideas. They also harm, hurt, or demolish one another. Masakit. Pero ang pinakamalalim na sugat na nadadama ng isang mananampalataya ay galing sa kapwa mananampalataya na merong ibang interpretation. Kaya walang ginagawa yung mga Kristiyano kundi magpintasan na magpintasan, magsiraan na magsiraan. Oras na naging mabunga ang gawain mo, kakalkalin ang buhay mo, hahanapan ka ng baho para masira ka at para walang maniwala sa iyo. At may papaniwalaan ka uli, gagawin na naman nila yun hanggang wala na tayong mapaniwalaan, wala na tayong masundan. Lahat ng masasamang asal lumalabas sa mga Kristiyano sa ngalan ng Diyos. Pag may nabalitaan nagkakasala, nagkakamali, pag-uusapan, lalapain. At kahit naglilingkod ka sa church ng 10, 20, 30 years, binabalitaan ang kasalanan mo, ipupulpito ka, ibibisto ka, ipapahiya ka, beyond repair. Mabuti pa yung mga rebelde, pag nasusugatan ng mga kasamahan nila, binubuhat at itinatakbo ang mga Kristiyano, sila ang naglalapaan. At kawawa ka, no matter how much you serve, no matter how good you are, oras na nadapa ka, yuyurakan ka ng mga kapwa mo Kristiyano. Anong uri ng espiritu yon? Yun ang dapat mawala. Napakadali sa ating sabihin ang sama-sama ng ibang relihiyon. Bakit sila ganon? Nangyayari yon kahit sa mga Kristiyano. Kahit sa malupit o less cruel ways, the ugly head of Satan rears itself even in the hearts of church people. At ang isang dahilan dito, very limited, very biased, brainwashing instruction. Babawalan ka makinig sa ganong teacher, sa ganong preacher, bawal makinig ng ganitong tugtog, bawal makinig ng ganong ganito at ganyan, dahil gusto ng teacher, boses lang niya ang sumaksak sa loob ng tenga mo forever. Para lahat ng hate niya, hate mo rin. Lahat ng ayaw niya, ayaw mo rin. Gagawin kanyang robot. Ang kailangan lang niya ang iyong katawan, pero yung utak mo, titirhan niya. Doon siya titira sa utak mo para kagawing robot. Don't ever go after this kind of religiosity. Religious instruction and practice, when devoid of liberal education, of secular practicality, when it is devoid of democratic discourse, when it is without personal liberties, and when it shuns internal criticism, when it is no balance, and when it is dogmatic and ultra-conservative, would only produce religious zealots, fanatics, armies, and religious wars.
Pag ang espiritualidad ay walang balanse, walang feeding from others, walang ibang punto de vistang naririnig, ang malilikha ay mga bulag na tagasunod at gagawin silang mga kawal sa walang katapusang digmaan ng mga relihiyon. Religious people turn spirituality into warfare. Meanwhile, Jesus taught love and peace. But many Christians after Jesus, within the church, promoted militant and aggressive warfare. Matapos si Jesus ay umakyat sa langit, ang mga naiwan niya mga disipulo ay umimbento na naman ang sari-saring mga katuruan na ngayon, pati ang pagdarasal, warfare. Pati ang mga prayer people, prayer warriors. Really? Talagang kailangan laging war? We are always conditioned to be warlike, to be violent. Laging yurakan ang kaaway. At pag naisip mong si Satanas ay nandito sa katapatid mo, yurakan mo ng yurakan. Walang iniwan sa mga nagpapalaya sa mga mangkukulam nung araw na hinahagupit yung katawan ng tao dahil may nakatira daw sa mga espiritu. This is so backward. Tanggalin dapat yung warlike attitude. Ang itinuro ni Jesus ay peace, love. Although admittedly, ang itinuro ng marami niyang tagasunod later ay war again. So dapat suriin, maging ang itinuro ng mga after Jesus. Ang mga itinuro ng church, ang 2,000 taon ng church history na maraming inimbentong kaugaliang hindi bagay at hindi galing kay Jesus. Dapat tayong manuri, huwag lulo ng lulon. Instead of love, religious extremism could spur anger and hatred, unkindness and cruelty, murder and war. Kaya maraming religious warfare among religions and within the same religion, among sects and congregations dahil brainwashed ang mga relihiyoso. Akala nila ikinalulugod ng Diyos na maging malupit sila sa ikinoconsider nilang makasalanan. At sila'y binubulag, pinapapaniwala sa mga napakaraming gantimpala sa kabilang buhay sa bawat isang mananakit at papatay ng iba ang pananalig. Anong uri ng Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo kung marami kang pinatay? Pero maraming naniniwala sa ganon. Kaya mga iba nagsasacrifice, pinapahirapan pati sarili, pati anak, pati asawa, para makakuha ng gantimpala sa langit. Huwag kayong mag-isip ng gantimpala sa langit. Ang una niyong atupagin, ayusin ang buhay dito sa lupa. To promote peace, productivity, harmony, and love. At kung gusto ka ng gusto ng Diyos na dalhin ka na sa langit, doon ka na kukunin. Pero habang nandito ka, ibig sabihin gusto pa ng Diyos, nandito ka, at tupagin mo ang buhay mo dito. Ayusin. Meron pa nagbibitaw sa trabaho, pinapatigil sa pag-aaral ng mga anak dahil darating na daw si Jesus. Masama bang abutan ka na nasa school? Masama bang abutan ka nagtatrabaho? Sabi nga sa Matthew, 2 women are grinding at the mill. One is taken, one is left. 2 men are working in the field. One is taken and one is left. Ibig sabihin, pagdating ni Jesus, aabutan ka nagtatrabaho, hindi mo kailangan mag-resign. Hindi mo kailangang isuspend ang buhay mo, itigil lang yung kaligayahan dahil darating si Jesus. Masama bang abutan ka na maligaya sa buhay? Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Masama bang abutan kang restful? Kailangan ba lagi kang at war? Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you peace, I'll give you rest. Be spiritual, but intelligent and practical too. Pag ang tao naging spiritual, hindi kailangan maging bobo. Hindi kailangan itapon ng karunungan. Hindi kailangan maging hangal. Do not equate godliness with stupidity and foolishness. The people of God are to be intelligent because it is God who gives us our brain, our reason. And it is our reasoning that differentiates us from beasts. But if religiosity will turn you into a beast, doubt your faith.
1 Corinthians 14:15, what should I do then? Sabi ni Paul, I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing praise with the mind also. Anong tinutukoy niya dito? Hindi ko mo nananalig ka sa Diyos, hindi ka na mag-iisip. Hindi ka puro, I'm led by the Spirit, I'm led by the Spirit. Kumisang guni-guni mo lang yun. Akala mo Spirit. Mananaginip ka, babangungutin ka dahil hindi ka naligo. Akala mo kinausap ka ng Diyos. Ang dami-dami nagpapakahangal pag naging relihiyoso. Kaya sabi ni Paul, alam nyo, sige, I will pray in the Spirit. Gusto nyo mag-pray tayo in the Spirit? Pero I will also pray with my mind. Gagamitin ko rin ang utak ko. Pagka ang sinasabi sa akin ng spirit ko o ng spirit mo ay napaka-impractical, unkind, ungodly, mag-iisip ako. Sabi niya, I will sing praise with the Spirit, but I will also praise with my mind. Ibig sabihin, hindi ako gagawa ng mga bagay na hindi nauunawa, hindi nasasakyan ng utak ko. Kailangan naiintindihan ko rin. Kailangan sumasang-ayon din sa aking pangangatwiran. Hindi lang dahil Spirit-led, kahit kabalbalan na gagawin pa. Kailangan balanse. Think, be reasonable, be balanced in thinking. Test, teachings, and teachers. Ang mga tulay na alagad ng Diyos, hindi sila matatakot na suriin mo yung teaching. Hindi nila sisigaw na dogmatic. Dapat pag sinabi ko, yun ang may mga itinatago. The deception of Satan does not want to be tested, does not want to be contested, does not want to be shed light on. But truth will always prevail. It needs no apologists. Kailangan ng tao na nunuri. Hindi ko mo sinabi ng religious leader, bulag na bulag mong susundin. Kailangan mag-isip ka. Kasi Diyos ang may bigay ng utak. So beware of spiritual and heavenly rewards for zealotry, for fanaticism and narrow-mindedness. 1 John 4:1. Don't believe everyone who claims to have the Spirit of God. Test them all to find out if they really do come from God. Many false prophets have already gone out into the world. Where will you find false prophets? Some of them outside the church, but most of them in the church. Dahil saan ba sila may gustong dayain? Dito sa mga relihiyoso. Kaya kahit sa church, lalo bago kayo, hindi ko may katabi kayo dyan, dasal ng dasal, papautangin nyo na. Hindi ko meron kayong kasama sa inyong Bible study group, biglang pagtitiwalaan mo na, makikipag-partner ka na sa negosyo, tapos maba 1, 2, 3 ka, sasabihin mo sa pastor, bakit po yung isang brother dinaya ako? Ba't ka nagpadaya? The wolves will be among sheep. Ang mga huwad ay hahalo sa mga totoo. Kaya kahit ka mapagtiwala, mapayapa, maibigin, may part of you that will always test the Spirit. There is a part of you that will always use your intellect. Huwag kang padaya. Maraming gustong manggancho, mang 1, 2, 3, sumasali sa church. They immerse themselves in ministry. They ingratiate themselves, nagpapa-cute, nagpapa-pogi points. Mga 1, 2 taon na nagpapadama, lingkod ng lingkod, attend ng attend, para sa isang attack na pinaghahandaan nila. So mag-ingat-ingat kayo. Be innocent as doves, sabi ni Jesus, but be wise as serpents. Hindi ko man naging relihiyoso ka, tinapon mo yung utak mo. Kailangan nanunuri. And avoid and reject extremes and extremism. Hindi lang yung pagpatay ang extremism. Yung sister, 40 days tayo mag-fast, gayahin natin si Jesus. Extremism na yata yan, ha? Baka ang kasunod niya, crucifixion, mag-isa ka na lang. Tama na sa akin yung 1 or 2 days. Gusto mong 40, mag-isa ka dyan. Meron, alam mo, meron akong vision from God na ganitong gagawin natin. Ikaw ang tutulong sa akin.
Ako pala papatulungin ng Diyos, ba't hindi ibinigay sa akin ng vision? Sa'yo lang. Hayaan mo, aantayin kong ibigay din sa akin ng Diyos yung vision bago ako pauto sa'yo. May vision ka pala, idadamay mo ako. Kung gusto ako ng Diyos madamay sa vision na yan, like Joseph, papatulugin niya ako at siya mismo ang magbibigay sa akin ng guidance through the dream. Hindi sa pagnanag mo, kate-text mo, hindi sa mga private message mo. Diyos dapat na magsabi sa akin, hindi ikaw. Huwag kayo nagpapadaya sa mga ganyan. Kaya marami mga Kristiyano, mga bigo, duguan, nagtatampo pa sa Diyos. Kasi itinapon ng utak nung pumasok sa church. No! Pagpapasok kayo sa church, lalo kayo magsuot ng magandang utak. Because the truth of God will be more appreciated by the intelligent and the discerning. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. So apply the best and the highest test, love. Pag may ipinapagawa sa'yo, ang tanong mo agad, loving ba yan? John 30:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. May mga minority sa church, sa country, may mga iba ang pananalig, may mga iba ang behavior. Papatayin mo dahil iba sila, loving ba yan? No matter how holy you look, if it's not loving, it is not from God. Hindi na kailangan ng theology para makuha yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. Pag hindi loving, hindi sa Diyos. Although hindi lahat ng mukhang loving galing na sa Diyos. Siyempre, may fake din. Pero pag hindi loving, hindi sa Diyos. Pero hindi lahat ng mukhang loving sa Diyos na nga, itest pa rin. 1 John 4:8, God is love, and anyone who doesn't love others has never known Him. So when people become extremists instead of love, they promote hatred. Religiosity, spirituality, Christianity in its true sense must be loving. 1 Corinthians 13:3, sabi ni Paul, what if I let myself be burned alive? I would gain nothing unless I loved others. Ano ngayon kung mamatay ako, magpakamatay ako, sumabog ako, pasabugin ko kayo, pasabugin ko ang sarili ko. Sabi ni Paul, pag hindi ka maibigin, baliwala yan. Baliwala ang sakripisyo kung hindi maibigin. Napaka-importante is the test of love. Let your spirituality, your religiosity, your Christianity make you lovers of God and of fellow men. At sabi ni Jesus, love others as you love yourself. So mahalin mo rin ang iyong sarili. Yun ang tunay na katuruan ni Jesus. Not needless sacrifice, but to have peace, to love and be loved. This is the good news. This is the message of the Son of God. Ama namin, salamat po na mahal nyo kami sa kabila ng lahat. Buksan nyo ang aming mata. Huwag kaming pabulag. Huwag kaming pabingi sa mga gustong kumontrol sa utak namin. Teach us to be intelligent believers and teach us to be discerning. Lagi naming hanapin yung love sa iba, love ng iba, at love namin para sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, isipin. Hilingin sa Diyos sa bigyan tayo ng very practical and powerful personal applications, lalo sa panahon na ito ng gulo, na sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng relihiyon, maraming kalupitan at kasamaan ang nagaganap. Dear God, teach us to be agents of peace, to be agents of love. Be with the Lord in silent reflection.